Nag-aalok ang tula ng kalayaan mula sa mga tuntuning gramatikal at sintaktikal na nagbibigay daan sa mga makata na galugarin ang wika at anyo. Ang iba't ibang estrukturang patula at mga iskema ng patula tulad ng mga sonito, haiku, at ballad ay nakakatulong sa pagkakaiba-iba at lalim ng pagpapahayag ng patula. Sa huli, ang tula ay nagbibigay daan para sa paggalugad ng mga komplikadong emosyon, pagpapahayag ng mga personal na karanasan at pagkuha ng kagandahan ng pag-iral ng tao sa isang liriko at nakakapukaw na paraan. Ang tuluyan ay isang uri ng pagsulat na naiiba sa tula dahil ito ay mahaba at naglalarawan. Kabilang dito ang maraming iba't ibang uri ng pagsulat tulad ng mga nobela, maikling kwento, sanaysay at dula. Hindi tulad ng tula na gumagamit ng wika sa isang maikli at nagpapahayag na paraan. Ang prosa ay nagbibigay daan para sa mas detalyadong paggalugad ng mga ideya, karakter at setting. Ang prosa ay nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit nito ng mga tradisyonal na istruktura ng pangungusap at mga tuntunin sa gramatika. Pati na rin ang linear na format ng pagkukwento nito. Ginagawa nitong malinaw at mabisang paraan ang prosa sa pagpapahayag ng mga komplikadong konsepto at kwento. Ang prosa ay nag-aalok sa mga manunulat ng kalayaan na gumamit ng iba't ibang estilo at tono dahil hindi ito pinaghihigpitan ng rhyme at metro. Maaari itong maging formal o informal salaysay o naglalarawan depende sa layunin ng may akda at sa konteksto ng pagsulat. Higit pa rito, ang prosa ay nagbibigay daan para sa unti-unting pagbuo ng mga karakter, setting at plotline na ginagawang mas nakakainganyo at kasiya-siya ang karanasan sa pagbabasa para sa madla. Ang tula at tuluyan ay dalawang magkaibang ngunit magkatugmang uri ng pagsulat. Gumagamit ang tula ng ritmo at anyo upang pukawin ang mga damdamin at lumikha ng matingkad na imahe. Habang ang prosa ay nagbibigay daan para sa isang mas masusing paggalugad ng mga ideya at kwento. Ang parehong anyo ng pagsulat ay nakakatulong sa ating pag-unawa sa mga karanasan ng tao at nag-aalok ng magkakaibang hanay ng malikhaing pagpapahayag. Paraan ng paglaganap, pasaling dila. Ito ay mga panitikang lumaganap sa pamamagitan ng oral tradisyon o pasaling dila na paraan ng pagkukwento. Ipinamana ng ating mga ninuno patungo sa susunod na henerasyon. Ang pagpasa ng mga kwento at literatura sa pamamagitan ng pasalitang salita na kilala bilang pasaling dila ay isang matagal na at mahalagang paraan ng pagbabahagi ng kaalaman. Ang pasaling dila ay isang timpla ng mga puzzle ng wika at mga kultural na tradisyon na pinagsasama-sama ang mga tao sa pamamagitan ng komunikasyon at komunidad. Matagal nang umiral ang mga pasaling dila at orihinal na gamit upang tulungan ang mga tao na maalala ang mga bagay at aliwin ang mga grupo ng mga tao. Matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang kultura at wika. At tinatangkilik ng mga tao ang mga ito dahil sa kanilang ritmikong pattern at mahirap na pagbigkas. Ang pasaling dila ay may mas maraming benepisyo kaysa sa pagiging masaya lang sabihin. Tumutulong ang mga ito na pahusayin ang mga kasanayan sa wika sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pagbigkas, katatasan at diksyon. Ang pag-uulit sa pasaling dila ay nakakatulong din sa memorya at pag-unlad ng cognitive na ginagawa itong kapaki-pakinabang para sa pag-aaral ng wika at speech therapy. Ang pasaling dila ay may mahalagang papel sa pagpasa ng mga kultural na halaga at tradisyon. Tumutulong ang mga ito
upang mapanatili ang mga kultural na pamantayan, halaga at makasaysayang mga kwento habang binibigkas ang mga ito mula sa isang henerasyon hanggang sa isa pa. Ang pasaring dila ay nag-uugnay din sa mga tao sa nakaraan at lumikha ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at pag-aari sa loob ng mga komunidad. Ang pasaring dila ay isang uri ng masining na pagpapahayag na nagsasangkot ng pagkamalikhain, kakayahan sa wika at isang malakas na pagkaunawa sa phonetics. Madalas nitong isinasama ang alliteration, assonance at iba pang mga pampanitikang pamamaraan na nagpapakita ng mapanlikhang talento ng mga individual na lumikha sa kanila. Ang mga pasanidila ay mahirap dahil naglalaman ang mga ito ng mga salita o tunog na mahirap sabihin ng mabilis at tumpak. Ang kahirapan na ito ay ginagawa silang kaakit-akit habang sinusubok nila ang mga kakayahan at determinasyon ng isang tao. Pasulat. Nang matuto na ang mga tao na sumulat, na itala na ng mga manunulat ang kanilang mga akdang pampanitikan na kalaunan ay nailimbag sa mga publikasyon. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong lumalaganap. Sa buong kasaysayan, ang pasulat ay may mahalagang papel sa komunikasyon ng tao na nagpapahintulot sa mga tao na makipag-usap sa buong panahon at distansya. Ito ay ginamit upang ipahayag ang mga saloobin at damdamin, bumuo ng mga koneksyon at mapanatili ang mahalagang impormasyon. Ang pasulat ay isang nakasulat na paraan ng komunikasyon na nakadirekta sa isang partikular na tao o grupo. Maaari itong gamitin para sa personal o formal ng mga layunin at ito ay nagsisilbing isang pisikal na talaan ng mga kaisipan at emosyon na maaaring itago para sa hinaharap. Ang pag-imbento ng palimbagan ni Johannes Gutenberg noong ika-15 siglo ay isang pangunahing milestone sa pagsulat ng pasulat. Ang makabagong teknolohiyang ito ay nagbigay daan para sa malawakang paggawa ng mga nakasulat na materyales tulad ng mga liham, aklat at pahayagan. Sa dati ng hindi maisip na sukat, ginawa nitong demokrasya ang pag-akses sa impormasyon at may mahalagang papel sa pag-usbong ng literacy at komunikasyon. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang pasulat upang matugunan ang mga pangangailangan ng lipunan at mga pagsulong sa teknolohiya. Ang pagtatatag ng postal system noong ika-17 siglo ay naging mas maginhawa para sa mga tao na magpadala ng mga pasulat sa malalayong distansya. Nagpagpapahusay ng mga pandaigdigang koneksyon at pagtataguyod ng pagbabahagi ng mga ideya. Ang pasulat ay umunlad sa modernong panahon na ang elektronikong komunikasyon ay nagiging mas karaniwan. Bagamat ang mga sulat kamay na pasulat ay pinahahalagahan pa rin ng ilan, ang mga email, text message at social media ay naging mga ginustong paraan upang mabilis at madaling makipag-usap sa buong mundo. Anuman ang mga pagsulong sa teknolohiya, ang pangunahing layunin ng isang pagpasulat ay nananatiling pareho. Nagsisilbi itong paraan ng komunikasyon, nagbibigay daan sa atin na ipahayag ang ating sarili, bumuo ng mga koneksyon sa iba at i-dokumento ang ating mga iniisip at ialaala para sa sumusunod na henerasyon. Isulat man sa papel o na-type sa screen, ang mga pasulat ay patuloy na may pagmatagalang epekto sa ating buhay na nag-aalok ng malalim at makabuluhang mga karanasan. Pasalintroniko. Dahil ang panahon ay umuunlad, ganoon din ang panitikan. Ito ay umaayon sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunan, kaya naman sa kasalukuyan marami ng mga artikulo o mga akdang nakalimbag sa mga website at iba pang mga social media platforms. Binabago ng pasalintroniko ang paraan ng ating pagsulat at pagbasa ng literatura habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya.
Ang pagbabagong ito ay nagtutulak sa mga limitasyon ng tradisyonal na pagsulat at paglikha ng mga bagong paraan upang ipahayag ang ating sarili sa pamamagitan ng panitikan. Ang pagsusulat ng elektroniko ay humantong sa pag-unlad ng nilalaman na publish online sa pamamagitan ng mga website at mga platform ng social media na nagbibigay na sa mga manunulat ng kakayahang mabilis at madaling maabot ang isang malawak na madla ng hindi nangangailangan ng pag-aproba mula sa mga tradisyonal na mga channel sa pag-publish. Ang pagtaas ng digital writing ay nagbukas ng mga pagkakataon para sa malawak na hanay ng mga manunulat na ibahagi ang kanilang mga boses at pananaw nang hindi nalilimitahan ng mga tradisyonal na kaugalian sa pag-publish. Ito ay humantong sa isang magkakaibang at dinamikong pamayanang pampanitikan na may iba't ibang genera at estilo na ginalugad. Ang elektronikong pagsulat ay lubhang nagbago sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa panitikan sa pamamagitan ng pagbibigay ng madaling pag-akses sa isang malawak na hanay ng mga libro at artikulo sa pamamagitan ng mga e-reader at digital platform. Ang tumaas na accessibility na ito ay humantong sa isang pag-akyat sa pagbabasa na mas malaking audience na ngayon ay gumagamit ng literatura sa iba't ibang mga format. Binibigyang daan ng pasalentroniko ang pagbuo ng mga bagong collaborative storytelling at interactive na mga platform ng fiction tulad ng Wattpad at Storybird, kung saan maaaring magtulungan ang mga manunulat at mambabasa sa paggawa ng mga kwento. Pinalabo nito ang pagkakaiba sa pagitan ng may akda at madla na humahantong sa mga bagong pagkakataon para sa pagsasalaysay ng pagsaliksik at pag-i-eksperimento. Ang pagdami ng pasalentroniko ay may kasamang mga hamon tulad ng plagiarism, maling impormasyon at mga alalahanin sa privacy ng data. Mahalaga para sa mga manunulat at mambabasa na manatili ang mataas na pamantayan ng integridad at ethical na pag-uugali upang itaguyod ang kredibilidad ng elektronikong pagsulat. Ang elektronikong pagsulat ay isang kapanabik na bagong kahangganan sa panitikan na nagbibigay ng mga natatanging pagkakataon para sa pagpapahayag ng sarili, pagtuklas at paglahok ng mambabasa. Sa pagsulong natin sa digital era, napakahalagang kilalanin at gamitin ang elektronikong pagsulat bilang isang mahalagang instrumento para sa pagsulong at pagbabago sa larangan ng panitikan. Genera ng panitikan sa anyong tuluyan. Sanaysay, naglalahad ng mga kuro-kuro at pansariling kaisipan. Ang sanaysay ay isang mahalagang anyo ng akademikong pagsulat na nagpapahintulot sa mga manunulat na ipahayag ang kanilang mga saloobin at opinyon sa isang paksa gamit ang ebidensya at pagsusuri. Ito ay isang nababaluktot na daluyan na maaring epektibong maghatid ng mga komplikadong ideya sa isang tuwirang paraan. Ang istruktura ng isang sanaysay ay isang mahalagang aspeto na kinabibilangan ng panimula, katawan, talata at konklusyon. Ang panimula ay nagpapakilala sa paksa at pangunahing argumento, habang ang mga talata ng katawan ay nagbibigay ng ebidensya at pagsusuri. Ang konklusyon ay nagbubuod sa mga pangunahing punto ng sanaysay at nagbibigay ng pangwakas na kaisipan. Ang estilo at tono ng sanaysay bilang karagdagan sa istruktura nito ay mahalagang mga kadahilanan. Ang mga akademikong sanaysay ay karaniwang formal sa tono at gumagamit ng tumpak at scholar na wika. Dapat itong maayos at magkakaugnay na ang bawat talata ay lohikal na sumusunod sa nauna. Higit pa rito, ito ay dapat na walang mga pagkakamali sa gramatika at spelling, dahil maaari itong magpahina sa argumento. Ang pagsulat ng isang mapanghikayat na sanaysay ay nangangailangan ng pagbuo ng isang malakas na argumento batay sa matibay na pangangatwiran at ebidensya.
Kabilang dito ang pagsasagawa ng masusing pananaliksik, pangangalap ng may katuturang impormasyon at kritikal na pagsusuri sa ebidensya para sa pagiging maaasahan at kahalagahan nito. Ang kakayahang maglahad ng mga ideya ng malinaw at mapanghikayat ay isang mahalagang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay. Nangangailangan ito ng epektibong paggamit ng wika upang maakit ang mambabasa at maihatid ang mga komplikadong konsepto sa isang madaling maunawaan na paraan. Kailangan ding isaalang-alang ng mga manunulat ang kanilang tagapakinig at ayusin ang kanilang wika at tono ng naaayon. Sa pangkalahatan, ang salaysay ay isang mabisang paraan upang maipahayag ang mga opinyon at kaisipan sa isang akademikong kapaligiran. Binibigyang daan nito ang mga manunulat na suriing mabuti ang mga masalimuot na konsepto at argumento sa lohikal at organisadong paraan. Sa pamamagitan ng mahusay na argumentasyon at mapanghikayat na pagtatanghal, maaaring maakit ng mga manunulat ang mga mambabasa at mag-alok ng mahahalagang pananaw sa kanilang lugar ng kadalubhasaan. Alamat. Naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay, tao o lugar sa daigdig. Mahalaga ang mga alamat sa kultura ng tao dahil nagbibigay ito ng mga paliwanag sa pinagmulan ng iba't ibang aspeto ng mundo. Ang mga kwentong ito ay ipinapasa sa mga henerasyon at tataglay ng kultural kasaysayan at moral na halaga bilang karagdagan sa pagbibigay ng libangan. Pinagsasama ng mga alamat ang mga makasaysayang kaganapan sa mga elemento ng gawa-gawa na nagpapalabo sa pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at katang-isip. Ang paghahalo na ito ay tumutulong sa mga tao na maunawaan ang mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga paliwanag para sa mga natural na pinomena, ang paglikha ng mga palatandaan at ang mga pinagmulan ng mga tradisyon at kaugalian. Ang alamat tulad ni na Haring Arthur at Romulus at Remus ay nagpapaliwanag ng mga pinagmulan ng kanilang mga sibilisasyon at binibigyang diin ang kahalagahan ng kabayanihan, karangalan at ang nagtatag na mga bertud. Ang mga alamat ay kadalasang ginagamit upang magturo ng mga moral na aral at karunungan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga babala. Ang mga kwentong ito ay karaniwang kinabibilangan ng mga bayani, kontrabida at supernatural na nilalang upang ipakita ang mga resulta ng mabuti at masasamang aksyon. Ang isang halimbawa ay ang alamat ni Prometheus na pinarusahan dahil sa pagnanakaw ng apoy mula sa mga Diyos para tulungan ang mga tao, na nagsisilbing babala laban sa pagsuway at labis na pagmamataas. Bilang karagdagan, ang mga alamat ay maaari ding gumana bilang isang paraan ng pagkilala sa kultura na nagtatatag ng isang pakiramdam ng koneksyon sa mga nakaraang henerasyon at nag-uugnay sa mga individual sa kanilang mga ninuno. Madalas nilang ipahayag ang mga moral, ideya at kaugalian ng isang komunidad na nagbibigay ng pag-unawa sa ibinahaging kaisipan at pananaw nito. Ang mga alamat ay hindi lamang may kahalagahang pangkultura at pangkasaysayan kundi nakaka-impluwensya rin sa panitikan, sining at kulturang popular. Ang mga halimbawa tulad ng G.R.R. ang The Lord of the Rings ni Tolkien ay nagpapakita kung paano nag-aambag ng mga alamat sa kaakit-akit at detalyadong mga katang-isip na mundo. Ang mga alamat ay higit pa sa pagiging mga kwento lamang dahil sinasalamin nila ang karanasan ng tao at sumasaklaw sa ating mga pangarap, pagkabalisa at ambisyon. Ang pagsusuri sa mga alamat ay nakakatulong sa atin na maunawaan ang ating sarili at ang mundo. Pagpapahusay ng ating pag-iral at pagkakaroon ng koneksyon sa ating isang ninuno. Anekdota, batay sa totoong pangyayari na ang layunin ay magbigay aral. Ang mga anekdota ay mga maikling kwento batay sa mga totoong pangyayari na ginagamit upang ihatid ang isang moral na aral.
magbibigay ng pananaw sa isang pag-uugali ng tao o ilarawan ang isang punto. Ang mga ito ay maigsi at nakatuon sa isang partikular na insidente na nagdadala ng mas malalim na kahalagahan na ginagawa itong epektibong mga tool para sa komunikasyon na nag-aalok ng pananaw sa kalikasan ng tao at mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang mga anekdota ay maaring komunikta sa mga tao sa isang personal na antas dahil ang mga ito ay nakabatay sa mga totoong kaganapan na ginagawa itong relatable at tunay. Ginagawa nitong epektibo ang mga ito sa paghahatid ng mga komplikadong ideya sa paraang madaling maunawaan. Halimbawa, maaaring gumamit ng isang guro ng isang personal na anekdota upang ipaliwanag ang isang mapaghamong konsepto at gawin itong mas kawili-wili para sa mga mag-aaral. Maaaring gamitin ang mga anekdota upang magbigay ng panlipunang komentaryo at magbigay liwanag sa mas malawak na mga isyu sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga personal na karanasan, maaaring hamunin ng mga individual ang mga stereotype, i-highlight ang mga kawalang katarungan at magbigay ng inspirasyon sa pagbabago. Halimbawa, ang mga kwento tungkol sa pagharap sa kahirapan ay maaaring mahikayat ng ang iba na magpatuloy sa mahihirap na panahon na lumilikha ng pakiramdam ng pagkakaisa at lakas. Bilang karagdagan, ang mga anekdota ay mabisa sa pag-aliw at pag-akit ng mga manonood sa pamamagitan ng pagsali sa kanila sa kanilang kwento at pagpapanatili ng kanilang interes. Ang aspetong ito ng pagkukwento ng mga anekdota ay makikita sa iba't ibang uri ng media tulad ng mga aklat at pelikula, kung saan ginagamit ang mga anekdota upang bumuo ng makapangyarihang mga salaysay na kumukonekta sa mga manonood sa emosyonal na antas. Ang mga anekdota ay hindi lamang nakakaaliw ngunit mayroon ding mahalagang pang-edukasyon dahil magagamit ang mga ito sa pagtuturo ng mga komplikadong teorya at konsepto. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga halimbawa sa totoong buhay, ginagawang mas madaling maunawaan at matandaan ang mga anekdota ang mga abstract na ideya na ginagawang mas epektibo ang mga ito sa mga kapaligirang pang-edukasyon sa buod. Ang mga anekdota ay nagbabaluktot at mai-impluwensyang mga tool sa pagkukwento na nagsisilbi sa iba't ibang layunin tulad ng pag-aliw, pagtuturo at pagbibigay inspirasyon. May kakayahan silang maikli na makuha ang pagiging komplikado ng mga karanasan ng tao at mapahusay ang ating pag-unawa sa mundo. Balita, paglalahad ng mga pang-araw-araw na pangyayari. Ang balita ay mahalaga para sa lipunan dahil ito ay nagpapaalam sa mga tao tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan at nakaka-impluwensya na sa mga pampublikong talakayan. Sinasaklaw nito ang iba't ibang paksa at pinatili ang mga tao na konektado sa mundo. Ang balita ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatiling kaalaman sa mga mamamayan upang makagawa sila ng mga edukadong desisyon. Sa pamamagitan ng pag-uulat sa mahahalagang paksa at kaganapan, tinutulungan ng media ang mga tao na maunawaan ang epekto ng mga kasalukuyang kaganapan at lumahok sa mga demokratikong proseso tulad ng mga halalan. Nag-aambag ito sa isang mahusay na gumaganang demokratikong lipunan. Ang balita ay gumaganap bilang isang taga-subaybay na tinitiyak na ang mga nasa posisyon ng awtoridad ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon. Sa pamamagitan ng malalim na pag-uulat, inilalantad ng mga mamamahayag ang katiwalian, maling paggamit ng kapangyarihan at iba pang hindi etikal na pag-uugali. Sa gayoy, nagpapaunlad ng pagiging bukas at katapatan sa gobyerno at mga organisasyon. Ang papel na ito ng balita ay mahalaga sa pagtataguyod ng gumaganang demokrasya at pagpigil sa maling paggamit ng kapangyarihan. Bilang karagdagan, ang mga outlet ng balita ay maaaring mapadali ang mga pampublikong talakayan at pagpapalitan ng mga ideya sa pamamagitan ng pagbibigay ng puwang
para sa iba't ibang pananaw at boses. Ang media ay nag-aambag sa iba't ibang opinyon at kaisipan na sa lipunan. Ang pagkakaiba na ito ay mahalaga para sa pagtataguyod ng pagtanggap, pag-unawa at empatiya sa mga individual na may iba't ibang karanasan at pananaw. Ang balita ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon at nagtataguyod ng demokrasya, ngunit mayroon din itong malaking epekto sa paghubog ng mga opinyon at saloobin ng publiko. Ang paraan ng paglalahad ng balita ay maaaring maka-impluwensya sa kung paano nakikita ng mga tao ang mga kaganapan at isyu, na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa etikal at tumpak na pamamahayag na walang kinikilingan. Ang balita ay isang mahalagang bahagi ng lipunan dahil